Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at salamat sa Diyos sapagkat Lunes na naman po at tayo po ay narito sa Midnight Cry. Kanina sa Nueva Ecija Prayer Warrior ay ito po ang paksa rin ng ating pong bisitang ebanghilista na si Evangelist Benjamin. Midnight Hour. Kaya talagang kailangan po natin ito. Kung tayo po'y dumaraan sa ating mga midnight hour, ay mag-midnight cry po tayo. Dumulog tayo sa Panginoon. Let's pray and intercede. So, sa lahat ng ating mga ka-midnight cry, dito po sa Across the Nation Revival Ministry, ay magsama-sama po tayo muli na dumulog at lumapit sa paanan ng Panginoon. Sa lahat ng ating mga kamisyon, mga ka-church natin, sa lahat ng mga CHF churches and members, sa inyo pong lahat, mula dito sa Cabanatuan City, sa buong Nueva Ecija, sa iba't ibang mga probinsya, Luzon, Visayas, maging sa Mindanao, kung saan tayo po ay mayroong mga partner ministries. Maging sa mga nasa ibang bansa na lagi natin nakakasama sa ating ministry ng OBS at ng ating OFW ministry, Online Fellowship and Worship. Tayo po'y magsama-sama sa maikling oras ng pagdulog sa paanan ng Panginoon. Patuloy tayong magkaroon ng panabik at kauhaw na maranasan ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, anyayahan natin ang ating mga mahal sa buhay. I-mention natin sila dyan, isend natin sa kanila ang link nito at lahat tayo ay mapagpala sa gawaing ito. Ito po ang pinakamagandang gawain sa balat ng lupa, ang manahan sa presensya ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon kay Marta sa Luke chapter 10 verse 38 to 41, Marta, Marta, nababahala ka sa maraming bagay, dapat isang bagay lamang ang mahalaga. One thing is needful. At ito ay pinili ni Maria at ito'y bagay na hindi aalisin sa kanya. What was that? To sit at the feet of Jesus. Today, that is to sit in the presence of God. So, samahan niyo po kami. So, tayo ay aawit at sasamba sa Panginoon. Pagkatapos tayo po ay lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng pananalangin. God bless po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Lord sa gabing ito na ibinigay po niya sa atin. Bagamat ang iba po ay nagpapahinga. Pero habang tayo po ay nagpapahinga, saan man po tayo naroon, hallelujah, patuloy po tayong manabik at magkaroon ng kagalakan na patuloy pong sumamba at magpuri sa ating pong Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat. Maaaring ang iyong mata ay papikit na, pero sa gabing ito, hayaan po natin na minsan pa maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po mga kapatid, hallelujah, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating pong mga sarili sa ating pong pagbupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Mawit po tayo ng masayang awitin sa ating Panginoon. Labis na galak, hallelujah. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Yes, Lord. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O
Katapangan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasaya! Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak, labis na galak, nararamdaman. Pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasaya! Napakasayang magbigay papuri. Yes, Lord, hallelujah! Labis na galak, nararamdaman. Pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat tutugan. Yes, Lord, hallelujah! Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos na meron tayo. Kaya nga, hallelujah, tunay ang kagalakan ng ating mga puso kapag ka tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Kaya naman sa gabing ito, hallelujah, let's continue to give God the highest glory, the highest honor, and the highest praises. Oh, hallelujah. You are good, good Father, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. I've heard thousands stories of
pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Salamat po, Panginoon. Isang magandang gabi pong muli sa bawat isa. At tayo po ay manalangin sa Panginoon. Ilapit po natin sa Diyos. Minsan pa ang ating pong gawain sa gabi ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan na kami ay may kalayaang makalapit sa inyo dahil sa Panginoong Hesukristo. At pinapahayag namin, Panginoon, ang katotohanan na ikaw ay ama sa amin. Ikaw ay mabuting ama na sa lahat ng bagay at pamamaraan ay matuwid at makatarungan. Kaya naman sa gabing ito, sa iyo kami nagpapasako. Gamitin niyo po kasangkapanin ng gawain ito para umabot ng marami pang tao at maparangalan ka at madakila sa aming kalagitnaan, O Diyos. Nagpapahayag kami na ang may mga karamdaman ay magsisigaling. Ang mga pinipighati at pinahihirapan ng masamang espiritu ay magsisilaya. At ang mga nasa kadiliman ay mahahango at madadala sa liwanag ng iyong pagliligtas. Salamat po, O Diyos, sa iyong kamay. Tinataas namin ang lahat ng ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So again, ang ating pinag-uusapan po dito, by the way, huwag niyo pong kalimutan na i-like ito pong page na ito ng Across the Nation. Hindi na po ako nagla-live doon sa aking Facebook account. Dito na po sa Across the Nation, tayo nagkakaroon ng ating mga live OBS at Midnight Cry. Kaya paki-like po ito at paki-follow. Pakisabihan na rin yung inyong mga kaibigan, kapatid at kasama na ito po ay i-follow para po sa mga gawain na nanonotify sa inyo po. Sa darating pong June 21, Sabado, alas 3 ng hapon, tayo po ay meron pong gaganaping gospel campaign sa bayan ng Llanera. Ito po ay gawaing naglalayon na ang salita ng Diyos ay maipangaral at ang mga tao ay mailapit sa Panginoon. Kung kayo po ay merong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na hindi paligtas o may mga karamdaman, nangangailangan ng pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay, pinipighati ng matinding problema, kalungkutan, kalumbayan, depression, anxiety o ng masamang espiritu, dalhin niyo po sila sa Municipal Evacuation Center ng Llanera. Ito po ay nasa Corpus Street, Barangay Bagong Bayan, Llanera, Nueva Ecija. Nasa bayan po mismo, malapit lang sa munisipyo ang lugar na ito. Kaya po sa araw po ng Sabado, yan po, alas 3, ay inaanyayahan po namin kayo. Ito po ay libre, wala pong bayad. Ang layunin po ay maibahagi ang salita ng Diyos at ang mga tao ay mailapit sa Panginoon. At kung meron pong mga churches na gustong makibahagi, ay kung meron po kayong mga i-invite na unbeliever, kayo po ang magpa-follow up din sa kanila para po sa kanila pong growth and pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Ang gawain pong ito ay sa pangunguna ng Citizens of Heaven Fellowship Llanera na pinagpapastoran po ni Pastor Joel Felix. Kaya po ang kanyang contact number ay nandiyan sa screen. Maaari niyo po siyang kontakin for more details about this event. Okay po, so yun po, maraming salamat sa bawat isa. Sa 18 Wednesday, nandyan din po kami sa Llanera para personal na mag-imbita ng mga tao para sa gawaing ito. So yun po, at maraming salamat. Sa darating naman na June 29, Sunday ng hapon, ay dito po sa Kabanatuan ay magsasagawa po kami ng training para sa inner healing and deliverance sa mga manggagawa natin, kapatiran natin na talagang gustong gamitin siya ng Panginoon sa aspetong ito, sapagkat tayo pong lahat ay talaga naman tinawag para dito. Kanya nga lang yung iba ay nadadaya sa kaisipan na ang tingin nila ito ay para lamang sa ilang tao sa loob ng church. No, every believer
must be equipped to minister sa mga taong nangangailangan ng kagalingan at kalayaan. At yung iba hindi nagagawa because of the lack of training, kaya gusto natin ito ay ma-provide sa kanila. At ito po ay libre again sapagkat gusto natin na marami ang maibangon ng Panginoon ng mga manggagawa sa ating panahon para sa pagkatapos ng dakilang atas sa ating generation. So, yun lamang po at maraming salamat. Pagpalain tayo ng Diyos. Again, sa lahat ng inaabot ng gawain ito, welcome sa Midnight Cry. 2 Samuel chapter 6 verse 6 to 11. Yan po ang ating binasa last Monday. Pero babasahin ko na lang po ang verse 2. Okay, ng 2 Samuel chapter 6. Sabi niya, and David arose and went with all the people who were with him from Baal Judah to bring up from there the ark of God, whose name is called by the name, the Lord of hosts, who dwells between the cherubim. So ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid is to bring back the ark. At tinalakay natin last Monday, ang ibig sabihin natin dito ay yung muli tayong magkaroon ng ugnayan sa presensya ng Diyos, because the ark is the symbol of the presence of God. It was named after the name of the Lord of hosts. Kaya nung panahon nila, this is a literal ark. Okay? Pero sa ating panahon mga kapatid, dapat nating maintindihan na kailangan natin ang presensya ng Diyos. At ang panganib ng pagtagal sa pananampalataya, the danger of yung ating tawag ito, yung panganib, the danger of being in the church, tumagal tayo ng matagal sa church na pwede tayong madaya na parang pakiramdam natin na okay na yun. No. I mean the spirit of familiarity, that we are very, very aware, very, very knowledgeable with all the programs, familiar with all the programs and the mechanics and the system, the procedure in the church, the structure of the church, and yet we have lost our intimacy with God. Yung hindi na tayo talaga ganong kaapoy, kaalab sa presence ni God. At pumupunta tayo ng church not because we are seeking the presence of God, but because we have the responsibility, I mean the obligation, the ministry that has been entrusted to us. Kaya hindi na talaga yung ultimate goal. Bakit tayo nasa church? Nasa church tayo mga kapatid, hindi lang para magministeryo. Naroon tayo para sa presensya ng Diyos. Lahat ng ating pagministeryo ay mawawala ng saysay. Lahat ng ito masasayang at mababaliwala if we lose the presence of God. It is very dangerous to have it and lost it again. Okay? At maging ritual, routine na lamang ang ating pagpunta ng church at wala ng relationship. At para maintindihan pa natin yung mga sinasabi ko, pwede nyo pong balikan yung ating talakayan last Monday. Because ngayon, gusto kong mag-focus dito sa ating pag-uusapan nga na bring back the ark. The introduction was already shared last Monday. So, the Ark of the Covenant was named as the Lord of Hosts, which literally means the presence of God. At napansin ito ni David after na siya ay maluklok bilang hari, napansin niya may kulang Meron siyang kaharian, meron siyang mga tauhan, meron siyang kasikatan, meron siyang posisyon, meron siyang power, but may kulang. Tatandaan natin lagi yan, hanggat wala ang presence ni God, laging may kulang. Kahit na mapasayo na ang lahat, natatingin mo, naabot mo ang iyong pangarap, nakarating ka dun sa tugatog ng inaakala mong tagumpay, but if you lose, if you neglect the presence of God, mawawalan ng saysay ang lahat ng ito. Yun yung naramdaman ni David. How I pray na tayo ay nakakadama din ng ganon. Yung tayo ay lumalago marahil sa ating gawain. I mean, bilang mga pastor, gumaganda ang ministry, napuprovide ng mga pangangailangan, dumadami ang mga tao, ang mga pasilidad ay napuprovide, okay, maganda ang nangyayari, pero pwedeng
hindi na tayo ganon kababad sa presence ni God. During those days in the Old Testament, the Ark of the Covenant is the singular most important instrument in all of Israel. Ito ang pinaka-importante, mga kapatid. More important than their military, more than their economy, and anything else na may kinalaman sa kanila bilang isang bansa. And just like during their time, ganun din sa atin, mga kapatid, gaya ng aking sinasabi. Dapat makita natin na ito ang pinakamahalaga. Ito ang pinakamahalagang sangkap, pinakamahalagang bahagi, pinakamahalagang bagay na dapat na meron tayo sa buhay. The Ark of the Covenant, the presence of God. Sad thing today, this is also the most neglected. Kaya nga sa pangkaraniwan ay nag-i-struggle ang marami sa kanilang pag-build up ng relationship kay Lord. Bakit? Kasi nga, ang totoo, hindi pinaprioridad. Ang prayer ay minamadali, ang pagbabasa ng Biblia ay ginagawa na lang pampatulog. Okay? Pero ang nakakalungkot ay mas maraming bagay na pinagbababaran na walang kinalaman sa kanilang paglagong espiritual. Tatandaan natin lagi ito. Okay, huwag niyo sanang kakalimutan. Kung saan tayo nagbababa, doon tayo magkakaugat. Kung saan tayo nagkakaugat, doon tayo magbubunga. At kung ano ang ating bunga, doon tayo nakikilala. So you will know a person who na nasa Panginoon. I mean, you can easily recognize ang isang mananampalatayang talagang may presence ni God. Hindi pwedeng ma-ignore yan. Makikita mo yan. Pero alam mo rin naman kahit ang pastor kung siya'y babad sa Panginoon o hindi. Okay? So, lahat ay nawawala ng saysay kapag wala ang presensya ng Diyos. The presence of God has nothing to do with the buildings, okay? Yung ating mga gusali, pwede kasing tayong maging nicho, okay? Maganda sa labas pero nabubulok sa loob. If we lose the presence of God, without the presence of God, no transformation, no manifestation na mangyayari sa buhay ng mga tao. Kaya nga sa Mark chapter 1, verse 23, okay, to 28, look at this. Tingnan natin itong talatang ito. Mark chapter 1, beginning from verse 23 to 28. Sabi niya, there was a man in their synagogue. There was a man in their synagogue. Parang ganito yan. There was a man in their church. Okay? I'm talking about the building, the place where they gather together to worship God, to study the Word of God, to have that to have their fellowship, the services they render every Sunday. Kanya lang doon sa synagogue o doon sa church, yung tao ay with unclean spirit, sabi. Meaning to say, to be with unclean spirit is to be possessed, okay, by an evil spirit, by an unclean spirit. From the name itself, unclean. Ibig sabihin ng unclean, nagpaparumi talaga. Kaya itong taong ito, okay, nandun sa synagogue pero marumi ang kalagayan. Bakit? Siya ay possessed ng unclean spirit. And he cried out. Look at verse 24. Saying, let us alone, what have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. So yung nagsalita, yung unclean spirit na nandun sa tao, kilala nila ang Panginoong Jesucristo. Yung mga demonyo, alam nyo, kilala nila ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng James chapter 2 verse 19, nakikilala nila ang Diyos pero nanginginig pa nga sila, pero demonyo sila. My point is this, pwede tayong tumagal sa loob ng church nang walang pagbabago. Pwedeng tayo ay nasa loob ng church, we sit in the church, we hear the Word of God every Sunday, we fellowship among the believers also, we are in the church services, okay, sa mahabang panahon, and yet no encounter with God, no transformation, no manifestation of the power of God. Just like this man. Pwede itong mangyari sa atin, mga kapatid. Okay, yung mga demonyo, sabi nga, ay kilala nila ang Diyos, pero hanggang ngayon, demonyo pa rin. Walang pagbabagong nagaganap. That could be possible. Okay, to be in a dead church service, lifeless, powerless, presence of God less. Wala.
Kaya walang transformation, walang pagbabago. Mabuti na lang dumating ang Panginoon. Basahin nyo na lang hanggang verse 28. Yun yung sinasabi natin na importansya ng presence of God. Kasi pwede tayong magkaroon ng routine, ritual, and religion. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 5. Look at this. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Having a form of godliness but denying its power. Pwedeng meron kang forma ng pagka-Diyos. You have the form of godliness. You have your Bible. You have your dress, attire. You have the posture and the speech of a Christian, but there is no power of God manifesting in you, in your life. There is no transformation, no manifestation of the presence of God. The transforming power of the presence of God ay hindi nagmamanifest. Kaya the presence of God has nothing to do with the building. Kahit ang ganda ng church building, kung pumasok ang tao dyan na magnanakaw, lalabas ay magnanakaw pa rin. Pumasok na depressed, lalabas depressed pa rin. Pumasok na may sakit, lalabas na may sakit. Pumasok na hopeless, lalabas na hopeless. Walang saysay yung gusali. It's just a dead building, a dead church, and a dead church service every Sunday. It has nothing to do also with the denomination. Kahit na ang denomination ninyo ang pinakasikat, pinakamalaki, pinakamarami, pinakamakapangyarihan, quote and quote, kung wala ang presensya ng Diyos ay walang saysay ang lahat ng yan. It has nothing to do with the income of the church. Kahit na ang church ang pinakamayaman, pinakamaraming income, pinakamaraming professionals, pinakamaraming mga prominenteng tao, kung wala ang presensya ng Diyos ay walang saysay ang lahat ng ito. The presence of God ay may kinalaman sa kauhawan at kagutuman ng mga tao. It has nothing to do with the physical ambience and the facilities and the wealth of the church, but with the hungry heart, with the poor in the spirit, and of the pure heart, of the desperate soul, longing to be filled like a deer pants for the water. Sabi ng Psalm 42. At yun ang kailangan nating maibalik sa mga churches ngayon. Ang mga churches ay lumago, gumanda, nagkaroon ng mga pasilidad, yumaman. Ang mga pastor ngayon ay hindi na lang isa, dalawa ang sasakyan. And walang masama po doon. Nagpe-pray tayo na ang mga pastor ay pagpalain. Nagpe-pray tayo na mga churches ay lumago. Nagpe-pray tayo na gumanda ang ministry. But if we lose the presence of God, gaya ng nangyari sa church ng Laodicea, Revelation chapter 3 verse 14. Look at this. Ano ang nangyari? And to the angel of the church of the Laodicean write, this thing says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. And si Jesus ito, alam natin, verse 15. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Bakit kaya ito nasabi ng Panginoon sa kanila? Verse 16. So then, because you are lukewarm, okay, lukewarm, maligamgam, and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Bakit niya isusuka ito? Ano ba yung karakteristik ng lukewarm? Ano ba ang meron sa lukewarm? Baka kasi lukewarm na tayo, akala lang natin mainit tayo. Akala lang natin ay malamig tayo. Akala lang natin okay tayo. Okay? Sa Laodicea ay meron pong river na kung saan nagsasalubong yung malamig at saka yung mainit na tubig. Ibig sabihin may compromise, nagsalubong naghalo Lukewarm, kompromiso to Dapat sana nandun ka sa malamig o nandun ka na lang sa mainit, at least alam mo kung saan ka naroon at saan ka hahanguin ng Diyos. But because you are lukewarm, you are compromised. Ano ba ang meron dyan? Verse 17. Because you say, I'm rich, have become wealthy, and have need of nothing. Gumagawa sila sa kaharian ng Diyos, pero hindi sila gumagawa sa kaharian ng Diyos to please God, but ano yun? Sabi, to please themselves. Bakit? Kasi ang sabi diyan, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing. Sila yumaman, gumanda ang kalagayan at wala na silang pangangailangan. They don't even need God. At yun ang problema natin. We can operate in the church, we can progress even without the presence of God. Yung sinasabi sa John chapter 15 verse 5 that without me you are nothing. Ang totoo, kahit wala ang Diyos, may magagawa tayo. Kaso lang yung ating ginagawa, lahat ng yun ay nothing.
At yun nga nakakalungkot na katotohanan, yung umaasenso tayo, lumalago tayo, dumadami tayo, gumaganda ang ministry, pero wala pala ang Diyos. Lahat ng ito ay human effort, lahat ng ito ay human power, lahat ng ito ay human ability. Kaya sabi ng Panginoon, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Na hindi mo naintindihan, ito ang kalagayan mo talaga. Kawawa ka. Verse 18, what is the prescription? The advice? I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed. Kasi isang araw, marireveal po ito eh. Maaaring dito sa lupa, pinapalakpakan tayo ng mga tao. We can be, we can hide the real truth. We can pretend that everything is okay. We can deceive others dito sa mundong ito. Sikat ka, pinapalakpakan ka, hinahangaan ka, ang ganda ng church ito, ang laki, wow, grabe itong pastor na to, bishop, cardinal, o ano pa mang titulo na meron ka. Pero isang araw, pagharap natin sa Panginoon, padaanin lahat yan sa apoy at makita hubad pala tayo. Bakit? Sapagkat lahat ng ating naabot, nagawa, nangyari, wala ang Diyos. It's all humanistic. It is all what? Humanism. Sa ating sarili. Kaya sabi niya, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. 19 and 20, look at this. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. Muli daw maging zealous. Muli tayong magkaroon ng ganong matinding passion sa presence ni God. Okay? At magsisi tayo sa ating paglayo at pagtalikod. Bakit ano nangyari? Verse 20, look at this. Behold, sabi ng Panginoong Jesucristo, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Bakit nangyari ito? Bakit merong ganitong pagkatok? Why Jesus is knocking at the door? Because Jesus is no longer in the inside. He is out of the church. So darating pala ang punto sa buhay ng church na pwede na tayo na lang ang nasa loob, wala na ang Panginoon. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Thank be to God for His grace, for His goodness, that He is not willing to lose us. Kaya kumakatok siya. That is why He is knocking. He is knocking at the door of the church. Amen? Kaya ito ang panawagan sa ating panahon, mga kapatid. Ang panawagan para tayo ay umiyak sa Panginoon at bumalik sa init alab ng ating ugnayan sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Huwag po tayong madaya. The devil will always attack to deceive us, to discourage us, to distract us. Hallelujah. Lahat ng pangyayari sa buhay natin na dala ng kaaway, I'm pointing to the works of the devil. Lahat ng ito pinapadala niya para tayo ay ilayo sa Diyos. Two primary purpose of the enemy in your life: to stop you from knowing God. That's the number one, to stop you from knowing God. And if ever na makilala mo ang Panginoon, the second thing na gagawin niya is to stop you from becoming usable in the hand of God. To becoming productive, to becoming fruitful, to become effective. Kaya, that is why He will send a lot of deception, discouragement, and distraction. All those things that the devil is doing in your life are sent for one purpose: to stop you. Kaya kung napaabot ka ng gawain ito, kaibigan, kapatid, kamanggagawa, balik tayo sa Ark of the Covenant. Naintindihan ni David, hindi siya magtatagumpay sa paghahari, sa pakikidigma, sa lahat ng ito, without the presence of God. Yes, gumaganda ang bahay mo, pero gumaganda ba ang relasyon mo sa Diyos? Yes, napopromote ka sa trabaho, pero napopromote ba ang iyong spiritual life? Yes, para bang sa tingin mo sa labas, okay ang lahat, pero kamusta yung nasa loob? Stop pretending.
Mga kapatid, ang lahat ng ito iiwan natin. What shall profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Mark 8:36. Lahat ng ito walang saysay. Kaya kung meron po tayong pakaiingatan, pahalagahan, at atin laging uunahin ang ating ugnayan sa Diyos. How I pray na tayo ay muling magkaroon ng ganong alab, uhaw at gutom sa presence ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? At huwag tayong matulad sa iglesyang ito na dumating ang sandali na siya kinakatok na ng Panginoon. Pero again, the good news is this. Kung napapakinggan mo ang tinig na ito, kinakatok ka ng Panginoon. Hindi para saktan ka, ipahiya ka. No. It is not our intention to embarrass you, to hurt you. But our purpose here is to help you be reconciled, be restored in your relationship with God habang may panahon pa. Amen? Even the 5 foolish virgin, kung saan natin kinuha ang programang ito ng Midnight Cry, doon sa Matthew chapter 25, the parable of the 10 virgin, yung 5 ay matatalino, they are wise. Why? Because they have their lamp burning, because they have enough oil to sustain the fire. But the foolish virgins, yung mga mangmang na mga dalaga, ay wala. Naubusan ng langis. Kaya namatay yung apoy. At nang dumating ang Panginoon o ang lalaking kakasal, hindi sila nakasama. You cannot be on fire. You cannot keep that fire burning if you don't have the oil. You realize that? If you don't have the presence of God. We are not actually the one keeping the fire burning, but the fire is the one keeps us burning. That keeps us burning. Kaya mahalaga yung oil. Oil, oil, oil. The presence of God. The presence of God. Hallelujah. Amen? Kaya ako ay pinag-aaralan ko ngayon Kasi sa sasakyan, di ba, nag-change oil? Ano sabi ni David? Okay, Psalm 51 verse 10, 11 and 12. Look at this. Psalm 51, 10, 11 and 12. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. 11 and 12. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. 12. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Naintindihan ni David pagkatapos niyang magkamali at magkasala, pagkatapos niyang bumagsak at magkulang, pagkatapos niyang magawa ang hindi niya dapat nagawa. Naintindihan ni David na ang solusyon hindi ang huminto, tumigil, lumayo. No, you don't need to retire. You need to be refired. You don't need to quit. You need to be filled again by the renewing. Change oil, change oil, change oil. After 5,000 kilometer, yung sasakyan mag-change oil para makatakbo ng maayos. The same with you. The same with us. Amen. Kailangan natin ito renew. Renew. A steadfast spirit within me. Cast me not away from thy presence. Amen. Naintindihan ni David Anong pinakamahalaga? Mawala na ang lahat. Nung siya'y magkamali, siya'y magkulang, siya'y bumagsak. Okay, Lord, mawala na po ang lahat. Alisin niyo na po ang kaharian. Alisin niyo na po ang lahat ng ito. Ang aking katayuan ngayon, ang aking posisyon, lahat ng ito, Lord. Alisin niyo na. Huwag lang ang isang bagay. Ano yun? Ang presensya mo. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang siya. The presence of God. Amen? I would rather choose to die now rather than to live without the presence of God. For me, that is nothing. I mean, that is para bang wala nang saysay. That is meaningless
Wala nang kabuluhan ang mabuhay kung wala na ang presensya ng Diyos. Wala na lahat nito. Nung bago pa ako mananampalataya, ito na yung aking prayer. Ito pinakamahalaga, the presence of God. The presence of God. Let's bring back the ark. Meron tayong dapat gawin, mga kapatid. At huwag tayong padaya sa ministry. Pwede tayong malasing. Salamat kung ginagamit tayo ng Panginoon, but do not be deceived. Don't think to yourself na ito na ang lahat. No. Ang pinakamahalaga, gaya ng sinabi ni Lord kay Martha, yung pinili ni Maria. And that's the presence of Jesus. The presence of God. Habang tumatagal, lalo ko po itong na-enjoy ngayon. Lalo na sa ministry ng intercession. Wow, grabe. Ang sarap mag-intercede. Ang sarap manalangin. Ang sarap magbabad sa presence ni God. Ibang klase, mga kapatid. Ngayon ko na-enjoy ito habang lumilipas sa mga panahon dati. Talagang bumababa ako doon sa level ng pagpatol. Pumapatol ako. Parang ganon. Ang init ng ulo ko. Pero hindi. Yes, may problema sa church. May problema sa mga ministry. May problema. Hindi mawawala yan eh. But once na nandito na po ako dito mismo sa studio na ito, merong portion po dito na kung saan ako ay nagbabad lang sa Panginoon. Iba ang pakiramdam. Grabe. Iba. Ang sarap. At doon ko nakikintindihan yung battle, yung labanan. Kaya, pagka may mga problema, may mga sitwasyon, lalo na sa ministry na pinagkatiwala ng Panginoon, mas na-enjoy ko ngayon yung laban. Because we are not fighting for victory, but we are fighting from the victory that God has already provided for us through the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Romans 8:31. Ano sabi doon? If God be for us, who can be against us? Amen? Hallelujah. Kaya balik tayo sa presence ni God. Huwag tayong padaya sa mga nararamdaman natin, sa mga nakikita natin, sa mga nandito sa paligid. Huwag nating hayaan yung discouragement ay ilayo tayo. O yung mga distraction sa buhay na to. Martha, nababahala ka. You are distracted. You worried a lot. Only one thing is needful. And that is to sit at the feet of Jesus. Yan ang pinakamahalaga, mga kapatid. Yan ang pinakamahalaga. At ngayong gabi, ibang klase ang ginawa ng Panginoon sa aming mag-asawa, just to testify to you. Galing kami sa prayer meeting at pauwi, the Lord just confirmed to us kung ano ang plano niya sa buhay namin at ano ang ginagawa niya. Because there is this man of God who came to us at pinag-pray kami without he has no idea kung ano yung sitwasyon namin. At sa dami ng mga pastor daw doon at bishop, sabi niya, habang siya nandoon, he was very convicted and the Lord put that compassion in his heart na ipag-pray kami mag-asawa. And he was thinking, papaano, how is it possible na may pag-pray niya kami? Hindi niya alam paano. And then nagkasabay kami ngayon sa CR. At doon niya na Lord, talaga ikaw ibigin to cut the long story and short ay nangyari kung ano yung and sa akin sa kalooban ko, this is a confirmation from God that we are on the right track. At the Lord just confirmed. Okay, may nangyari sa inyo this recent days. You are in your midnight hour, but the morning is done. Now God is bringing you to another phase, another chapter, giving you the assurance of His presence. And this is a comforting word from God. Confirmation na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at meron siyang gagawin pang dakilang bagay. And I really, really thank God for that.
and for the man that the Lord has used to give that word sa aming mag-asawa. Praise the Lord. Sa inyo pong lahat na inaabot ng gawain ito, mga kapatid, it's never been too late to start again. It's never been too late to start again. Pwede pa tayong bumalik. You can make a U-turn. Kung ikaw ay masyado ng pamilyar sa mga pangyayari, kung ikaw ay masyado ng worried, masyado ka ng nilamo ng sistema, okay, at naligaw na tayo, nadaya tayo, na akala natin this is ministry, na dapat ay ganito, ganyan, ganyan, okay, sa labas, sa tao, kilala tayo, pinapalakpakan tayo, pero we lose our intimacy with God. We are losing yung pinakamahalaga. Balik tayo. Bumalik tayo. Huwag tayong mahiya. Hallelujah. Kung mahiya tayo ngayon, paano pa? Balik tayo. Hindi pa huli ang lahat. Balik tayo. Sa inyo pong lahat na inaabot ng gawain ito, maging sa mga kapatiran na dumaraan sa ganong sitwasyon, sa mga churches, sa mga outreaches, sa mga daughter churches, sa mga missions natin, sa inyo pong lahat, sa mga kamanggagawa, kapastoran, let's be honest sa Diyos. Sa totoo lang, alam naman niya yan. Pero magpakatotoo ka na. You cry. If you are convicted to cry, cry at the feet of the Lord. Amen? Lapit ka doon sa paanan ng Panginoon. At magbabad tayo sa presence ni God. Bago tayo manalangin ng ating mga pangangailangan, nais ko po kayo anyayahan lumapit sa paanan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Glory to the Lord. Hallelujah. 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 Praise your holy name. Praise your holy name. Praise your holy name. You are worthy to be praised, God. You deserve all the glory, honor, and praise. Hallelujah. Praise God. Lapit tayo sa Panginoon. As the deer fainted for the waters, so my soul long enough to thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panted for the water, so my soul long enough to thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield, for you alone were my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. 'Cause you alone are my strength, my shield, for you alone were my spirit yield. You alone
desired and I long to worship Thee. Hallelujah. You alone are my strength, my shield. For you alone were my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. And I long to worship Thee. Yes, I long to worship Thee. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dumulog tayo sa paanan ng biyaya ng Diyos. Angkinin natin ang kanyang pangako. Sinasabi ng salita ng Diyos, aklat ng Jeremias 29, talatang 12 hanggang 13. Kung atin siyang hahanapin ng buong puso, ay atin nga siyang masusumpungan. If we will seek the Lord with all of our heart, we shall find Him, and He will be a Father to us. Hallelujah! A good, good Father. Lapit tayo sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Inihiling namin, Panginoon, ang iyo pong biyaya ay patuloy naming maranasan. We pray, God, for your grace, for your mercy. Father, in the name of Jesus, draw us closer to you. Take us deeper in love with your presence, with your word, with your Spirit, O God. Father, in the name of Jesus, make us people that you can trust with your presence, Lord. Hallelujah, Panginoon, kung kami po'y nalayo ng lamig ng hina, tumalikod, nagkamali, nagkasala, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, patawad po sa lahat ng aming pagmamataas, paglaban sa iyong kalooban, sa lahat ng aming pagrebelde at pagmamatigas sa aming mga puso. God, I pray, forgive us. Be gracious to your people, Lord, I pray. Alang-alang sa Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po ang bawat isa na muling makabalik sa alab, sa init, sa apoy ng pagbababad sa presensya mo. Not because we are in need, not because we are in trouble, but because we love. We are hungry, we are thirsty, we long for you, for your presence, like a deer panted for the water. God, I pray, in the mighty name of Jesus. At ngayong gabi, Panginoong Diyos, patuloy kang magpalakas, patuloy kang magpuspos ng iyong presensya sa buhay ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak, ng mga mananampalataya sa gabing ito. Lord, restore your people just like the prayer of David. Restore the joy of thy salvation. Ibalik niyo po ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Muli namin maramdaman yung mga unang araw, yung mga unang sandali na kami nakakilala sa iyo, that we are so on fire for your presence. God, I pray, tulungan niyo po ang bawat isa. God, in the name of Jesus Christ, iunat niyo po ang inyong kamay. At iparanas mo, Panginoon, ang iyong himala, ang iyong pagkilos, ang iyong kadakilaan, lalo na, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Sa gabing ito, Lord, ikaw ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Salamat po for the restoration. Salamat, Panginoong Diyos, for all the realization and for the conviction. We repent, we say sorry, and we submit to you. Lord, set us ablaze, set us on fire, and set us free for your glory. At ngayong gabi, Panginoong Diyos, muli,
kami namamagitan para sa aming bansa. Kumilos nga po kayo sa bansang ito, sa bansang Pilipinas, Panginoon, sa lahat ng mga pangyayari sa loob at labas ng bansang ito, Panginoong Diyos, sa mga banta, Panginoong Diyos, ng kaguluhan, ng digmaan, ng kagutuman, ng kahirapan, ng mga sakuna at karamdaman. Lord, kayo po ang aming tinatawagan sapagkat ikaw lamang ang makapagliligtas sa bansang ito. Luzon, Visayas, Mindanao, ingatan niyo po maging ang aming mga kababayang OFW, Panginoong Diyos, mga missionaries sa iba't ibang mga bansa. God, abutin niyo po ang sambayan ng Pilipino, and we pray for revival in the Philippines. Lord, send revival in this nation. Let the fire of the Holy Spirit, let the fire of your Spirit fall in this nation. God, I pray, patuloy mong pagkaisahin ang mga Christian, ang mga mananampalataya, ang mga lingkod mo, Panginoong Diyos, patuloy na dumulog, umiyak, magkaisa para isulong ang iyong agenda, Panginoong Diyos, sa aming bansa, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoong Diyos. Patuloy ka po nga maitaas at madakila sa buhay ng bawat isa. Nanadalangin kami, Panginoon, sa aming kanilang mga probinsya. Abutin po ninyo, Panginoong Diyos, dito po sa probinsya ng Nueva Ecija. Kumilos ka nga po mula po sa aming pamahalaang panlalawigan hanggang sa mga bayan-bayan at syudad ng probinsyang ito. Ang buong Nueva Ecija ay maabot ng mabuting balita at patuloy na makakilala sa iyo mula sa mga nanunungkulan hanggang sa mga simpleng mamayan. Pagpalain niyo po ang pamumuno ng aming gobernador sa katauhan ni Governor Oye Umali, 10 ng kanyang sambahayan, kasama ng kanyang may bahay, si Ma'am Cherry at lahat ng kanyang mga kasamahan sa pamumuno sa lalawigang ito. Bigyan niyo po sila, Panginoong Diyos, ng pabor na nagmumula sa inyo upang ang pamumuno ay maging pamumuno na may pagtatagumpay, Panginoong Diyos, sa lahat ng kinakaharap ng aming probinsya. Pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, maging ang lungsod ng Kabanatuan tunay na makakilala sa iyo. Ang revival, ibuhos po ninyo sa lungsod na ito at sa 89 barangay ng lungsod na ito. Katagpuin niyo po, Panginoong Diyos, ang bawat tao sa lugar na ito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga ministries na naglalayong isulong ang iyong kaharian, kagaya ng ministry na ito ng Across the Nation, ng NEM, Panginoong Diyos, maging ang ministry, Panginoong Diyos, ng NSC, ng NEPW, maging ang mga programa sa television, sa radyo, sa Facebook na naglalayong maitanghal ka, kagaya ng Counter Blessing, ng Good News, ng Heart of Wisdom, at ng usapang malasakit sa lipunan. Ganon din, Panginoong Diyos, ang Brother's Keeper, Panginoong Diyos. Pagpalain po ninyo maging ang Body of Christ, sa AMNE, Panginoong Diyos, ang CCMF at ang bawat ministerial organization sa bawat bayan. Kung paano ka gumagawa ng mga dakilang bagay sa Nueva Ecija, Lord, mag-duplicate ito sa mga karatig na probinsya, o sa buong Pilipinas, sa 82 provinces, Panginoong Diyos. Hallelujah! Gumawa ka po, Panginoong Diyos, patuloy ng mga dakilang bagay na magdadala sa mga Pilipino mula sa aming presidente hanggang sa simpleng mamayan ito sa pagkakilala sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, hallelujah! Abutin nyo rin ang aming mga kababayang OFW. Ingatan nyo po sila, lalo na sa mga naiipit sa digmaan, sa Russia, sa Ukraine, sa Iran, sa Israel, at sa iba pang mga panig ng mundo, Panginoong Diyos, na may mga kaguluhan. Ingatan niyo po, Panginoong Diyos, maging ang mga missionaries na nagdadala ng mabuting balita, ang kanilang mga pamilya, Panginoong Diyos. Pagpalain po ninyo. Sa gabing ito, Lord, dinadalangin namin, Panginoon, ang mga may sakit ay magsigaling sa gabing ito. Sila na inaabot ng gawain ito, nadadaanan sa mga Facebook wall nila ng programang ito, at sila ay makikita sa panalangin. Lord, I speak healing to them. I speak deliverance to them. I speak the name of Jesus in their lives. Oh God, I pray. In the name of Jesus Christ. Salamat po sa gabing ito, Panginoong Diyos. Malaya kang gumawa, kumilos sa buhay ng bawat isa. Let your kingdom come. Let your kingdom manifest, Panginoong Diyos. Let the saving power of the Lord Jesus Christ ay maranasan, Panginoong Diyos. Marami pa ang maligtas, makakilala sa iyo. Marami pang simbahan ang maitanim. Marami pang gawain ang mabuksan. Marami pang alagad ang bumangon. Marami pang pastor ang ma-launch out, Panginoong Diyos. Lord, I pray for breakthrough, financial breakthrough sa mga ministry, sa mga churches. Lord, nagdanalangin kami that revival ay mangyari sa probinsyang ito, sa bansang ito, Panginoong Diyos. Lord, again, send revival. Let the fire fall. Let the fire fall. Let the fire fall. Send revival. Let the fire fall, I pray, in the name of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy mo kaming lagyan ng uhaw at gutom sa iyong presensya. At sa lahat ng ipinag-pray ng bawat isa sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga dako, Panginoong Diyos, ay inaangkin namin, Panginoong Diyos, ang iyong malaya at makapangyarihang pagkilos
sa buhay nila. Patuloy kami nagtataas ng panalangin para sa magulang, sa nanay ni Brother Charles na naiipit sa gera sa Iran, kung saan ang kanyang tinutuluyan ay malapit sa lugar na kung saan may mga pagbobomba. Ingatan niyo po, Panginoong Diyos, ang taong ito at gabayan, Panginoon. Patuloy din ang panalangin namin, Panginoong Diyos, sa iyong lingkod na si Pastor Plandy. Patuloy na kagalingan at recovery ng kanyang kalusugan ay sumakanya. Patuloy din kami nagtataas ng panalangin, Panginoong Diyos, sa Ministry of Intercession Training ng NSC. Lord, I pray for 10,000 intercessors na babangon. At ito po ay gagamitin mo hindi lamang para mamagitan, kundi dumaloy ang gospel sa kanila. I pray in the name of Jesus Christ. At sa ministry ng Across the Nation na naglalayon, Panginoong Diyos, na patuloy na gumawa para umabot ng kaluluwa sa Bisaya, sa Mindanao at dito sa Luzon. Salamat po, O Diyos. At dinedeklara ko, Panginoong Diyos, sa pangalan ng Panginoong Kristo, ang mga panalangin ng bawat isa na kanilang idinulog kasabay ng panalangin na ito, ang sama-samang panalangin saan man sila naroon ay napakinggan niyo po, tinugon niyo na. For you are the Lord who answers prayer. Thank you, Lord. Salamat po. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Dinadakila ka namin. Thank you, Jesus. Oh, we love you. In Jesus' name. Amen. 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 So again, mga kapatid, gusto ko po kayong anyayahan sa lahat ng mga tigalyanera at malalapit sa Llanera. May mga sasakyan naman kayo, pwede kayong dumalo sa gaganaping gospel campaign. Okay, pa-flash dyan sa screen. Sa September tuloy. Sa June 21, Saturday, alas 3 ng hapon. Ito po ay libre. Ang layunin, ang mga tao ay mailapit sa Panginoon, maipanalangin at maibahagi sa kanila ang mabuting balita. Magtulong-tulungan po nating akayin ng mga tao sa kaligtasan dito po sa bayan ng Llanera. Gaganapin ito sa Municipal Evacuation Center, Corpus Street, Barangay Bagong Bayan, Llanera, Nueva Ecija. At ang ating mga activities dito sa Across the Nation, ang ating plano na ang buong Nueva Ecija ay makapagsagawa tayo ng revival fire sa bawat bayan. Okay, revival fire para sa mga churches at gospel crusade para sa mga hindi pa ligtas. So, sama niyo po yan sa panalangin at tulungan tayo ng Diyos na mangyari to sa buong Nueva Ecija at madala sa iba pang mga lugar. Tayo po ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon at sa lahat ng mga gustong maging bahagi ng gawain ito, maaari niyo po kaming kontakin. Sa mga gustong magpa-Bible study, gustong magpa-pray, magpa-counsel, sa lahat ng gustong magpabukas ng gawain, wala pang mga gawain sa inyo o kayo mismo, galing sa ibang bansa, umuwi kayo ito, wala kayong madaluhang church, pwede niyo po kaming kontakin. Matulungan namin kayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung kayo nasa Mindanao, nasa Visayas, maire-refer namin kayo sa mga kaibigan nating mga pastor at mga kamanggagawa sa mga lugar na yan. At kung kayo narito sa Nueva Ecija, praise God, narito po kami. At nais nyong maging bahagi nito, you can be part of this ministry by becoming our prayer partners at providers and pwedeng maging mga coordinators. Kung paano, you can, feel free to contact us. So again, thank you very much for joining us tonight. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa inyong lahat, sa mga kapastoran natin na nakita natin nanonood. Hindi ko kayo mabati at may isa-isa, pero salamat. At sa lahat ng mga kapatirang inabot nito na siyempre baka nahihiya kayong i-approach ako, huwag po, tanongin nyo, kumontak po kayo sa akin. Lalo na sa mga kinundik na bumalik sa puso ng pagsamba at ng pananahan sa presensya ng Diyos. Huwag kayong mahiya. Pagtulong-tulungan natin. Ang layunin natin, lahat tayo ay makasama sa paghahari ng Panginoon at hindi pa huli ang lahat. God bless po sa ating lahat. Muli, magandang gabi. Sumainyo ang pagsama, pag-iingat, pagpapala, pabor at pagkilos ng Diyos. At sa lahat ng ito, sa Diyos lamang po ang papuri. To God be all the glory. In Jesus' name, Amen.